sikat tulad ng gabi ng isingin. Maniwala pa tayo sa mga natin. At kung dumating po kayo dito at mamigay ng aking dalangin, wala ang gobyerno, wala ang isingin, wala ang gusto ng Panginoon. This is the time na para makausap siya. Jesus.
worshiper, pusong basa. Ang ibig sabihin po niya, naranasan na ba niya magkaroon ng pusong basa? Yan po ang tinatawag ng brokenness. And I have experienced that in my life. At tunay tumutugon sa pagluha, pagluhod, tumutugon ng ating Panginoon. I made an encounter with God at kay buti talaga ng Panginoon. Tumutugon siya. Kumakalinga. Kaya yung ating thing ngayon ay providence. Ang ibang definition of providence ay tender love and care of God. It can be called the protective care of God. Kaya ng ating Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. So, taas po natin ating kanang kamay at sabihin natin ang ating pananalig sa kanyang mga salita. Sabihin natin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabihin natin, today I receive the blessings in the world. One more time, today I receive the blessings in the world. In Jesus' name, Amen. So, pamayan natin salita ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, mula sa talatang 24 hanggang 34. Okay. So, ang iba pwedeng buksan yung Bible House. Sa Mateo 6, from verse 24 to 34, ako po sa ASD version ng Biblia. Walang tao mapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya magiging tapat siya sa isa at tatapakin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga ibon sa hipokawin. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pangalamit? Tingnan ninyo ang magulang na tumutungo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o nag-ahabi. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bumangkak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, nabuhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kay limit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-aalala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong mga nasa
Unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa Kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya huwag na kayong mag-aalala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahanin dumarating sa bawat araw. Mga minamahal, ito po ang salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Tubo po natin ang ating mga ulo. Habang dinadama natin ang presensya ng Diyos, God is with us. Lord, hinihin po namin ang iyong paspas na pagkabala sa bawat isang araw ito. Tunay po na naniniwala kami na alam mo na kami ay nais namin sumunod sa iyo banal at kalooban para sa isa't isa. Naparito ka para bigyan mo kami ng isang buhay na galaw, kasiya-siya. At naniniwala po kami kapag inuuna ka namin, lahat ng bagay ay iyong ipagkakatulog. Lord, salamat po sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Tulungan mo po kami na iyong mga nawaan namin. Likhain po kayo ng puso na bukas para sa pag-aaral ng iyong mga salita na siyang pamana mo sa aming sakdal. At ito po ang aming magiging pamitunan ng buhay para hindi kayo maligaw. Lord, gamitin mo po ako bilang nalulundan ng pagkabala sa aming mga kapatid. Italaga mo sa akin ang paspas mo. Gawin mo akong approved worker para sa iyo at bigyan mo ng karunungan. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Jesus. Alam po ang magsabi na Amen. Tuloy na Diyos, malayan tayo. Can you shake the hands of the persons beside you? Sabihin nyo, kay ganda ng araw. Pagkasama si Jesus. Purihin natin ang Diyos. The Bible declares sa ating salita ng Diyos, kung may dalawa o higit pa na nagtitipon sa kanyang pangalan, kasama natin siya. Siya ay nasa ating kalagitnaan. Can you say Amen? Purihin ang Diyos. So, kaugnay po ng ating tema sa pagkato. Napili ko ang aklat ng Mateo, Kapitulo 6. Ito po ay may kinalaman sa sermon sa bundok. Sermon sa bundok ng Panginoon Jesus. Sermon at the Mount. At nagsisimula po ang pagtuturo about teaching. Nagtuturo po Panginoon from verse 5 hanggang 7. Ito po ay pagtuturo sa bundok. Teaching at the Mount. Pagtuturo ng lahat sila sa bundok. Di ba, ginadal ng Panginoon ng disipulo kasama ng mga tao at nagturo sila. Doon siya gumawa ng binagod, yung Diakit Judes, diyan ang nagsimula. Ito po hanggang verse 7. So sa kalakatnaan po yung verse 6. At napakalaga po nito. Uunahin ko na ang titulo. Katawa-tawa ang titulo natin. Pero totoo po ito. Don't worry, be happy. Be a warrior, not a warrior. Sabihin nga natin, don't worry, be happy. Sabihin sa inyo kapatid. Maraming tao ang nababalisa tungkol sa pera. Trabaho, pagkain, pananamin, at pagkain sa kinabukasan. Alala sila. Ano na kaya ang mangyayari bukas? Kami nga ako, magpupulit, dapat kami mag-alala. Pero, I have a strong point with God. Kasi hanggang ngayon, hindi pa dumarating ang aming subsidy, normally, November nandiyan na. Ay ngayon, malapit ng Pebrero, hindi pa dumarating. So, kakaiba pa naman ngayon. Pero, don't worry, be happy. Be a warrior, not a warrior. Nakukuha sa panalangin po yan. Ngunit malinaw ang tinuturo ni Jesus. Ang pagkabalisa ay tanda ng maling pinaglilingkuran. No? Ang nais niya tayo ay mamuhay ng may buong pagtitiwala sa Diyos.
Kaya nais kong balikan po yung wala dito po, pero balikan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos sa Matthew 6, verse 19. Ano mo sabi doon? Kung dala niyo yung Bible ninyo, inyong tingnan naman. Kabahagi po ito sa ating introduction. Matthew 6:19. Sabi ko dito, huwag kayo mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang na sisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Tanong, nasaan ba nakapokus ang puso natin? So yamang tayo na rin ito, naniniwala ako, tayong lahat ay nakatuon ang ating puso. No? We give our heart to God. Can you say amen? Amen. Pinalilimutan natin ang negosyo, narin ang negosyo. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan, pero higit sa lahat, siloso si Lord. Kinakailangan, hindi divided ang heart natin. Si Lord pa rin ang number one. Can you say amen? Okay, kaya sa ating pag-aaral, isa-isahin po natin ang verse by verse exposition at pag-isimula tayo sa number 1, sa verse 24. So sabi dito, ang buong ng verse 24, isang Panginoon lamang ang maaaring paglingkuran. Isa lang. Sabi ko nga kanina, siloso ang Panginoon. Sabi sa verse 24, walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang tao. Sapagkat tatanggihan niya ang isa at susundin naman ang isa. O kayo magiging tapat sa isa at tatanggihan naman ang isa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Hindi pwedeng parehas niya. Sigurado may kikilingan pag dalawa. Ang tanong ay, sino ang tunay na nauna sa puso mo? Sino ba talaga ang nauna sa puso natin? Ako natutuhan ko na I give my heart to God. At my age, I'm already 78. Sa natitirang buhay ko, gusto ko lang ito ay lumakad ako ng ayon sa kanyang kalooban. At may purpose pa si Lord kung bakit taglay ko pa ang kalakasan sapagkat marami pa siya ang pinagagawa. Sabi sa Deuteronomy 6 verse 5 ay ganito, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Ito po isa sa napakahalagang utos at hanggang sa panahon ito ngayon. Kailangan ang priority natin ay si God. Saan ba ikaw nagmula? Maaari sabihin sa aking ama't ina. Yes, pero saan nagmula ang iyong ama't ina? Maaari sa lolo. Saan nagmula ang iyong lolo? Hanggang sa makarating kay Eva kay Adam. So talaga tayo ay nagmula sa Diyos. Can you say amen? Amen. We were created in the image of God. Hindi pwedeng basic truth yan. Okay. Number 2, walang pakinabang sa pag-aalala. Huwag mo tayo mag-alala. Sabi sa verse 25 to 27 ay ganito. 25. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, iinumin at susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, tiyak na bibigyan din kayo ng pagkain at isusuot. Meaning, kung binigyan tayo ng Diyos ng buhay, bibigyan din tayo ng ikabubuhay. Ang mahalaga magpasakot tayo sa Kanya. Pagtiwala at huwag mag-alala. Amen po ba? Verse 26, tingnan ninyo mga ibon sa ipapawid. Hindi sila natanim. Unang
iipon ng pagkain sa bodega, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit? Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa mga ibon? Palapakan nga natin ang mga. Hallelujah. 27. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit kaunti sa pamamagitan ng pag-alala? Sabi sa English, sino who can be able to extend his life? Kahit isang cubit means halos 30 inches lang yun. Sino daw halos dalawang ng kalamang maaari magdagdagan ng buhay kung mag-aalala? Anong nangyayari? Baka makilalit ka mo. Di ba? So don't worry. Be happy. Be a warrior, not a warrior. Ang pag-aalala ay nagnanakaw ng kapayapaan at hindi nagbibigay ng solusyon, kundi nagpapalaki pa ng problema. Tama ba? Nadadagdagan eh. At saka pag ikinagduda, pag ikaw ay nag-aalala, para ba hindi mo alam kung saan ka dumidepende? Para bang ikay sa iyo lang nananana, samantalang kasama mo ang Panginoon. God with us. Dumating na ang Pasko, mahaba ng taon na nakalipas. More than 2,000 years ago. At yan ang dahilan para samahan tayo ng Diyos. Tuwangan tayo ng Diyos sa ating mga problema. Ano ang pag-aalala ko bukas? Sa talinhaga ng mga hakasig, pansinin ang binhi na nahulog sa lupa na may matitinig na damo. Di ba yun? Para po ito sa mga hasig. No? May damo pumatak doon sa daan, kaagad na tumanang nag-ibog. No? At may damo pumatak doon sa dawagan na maraming damo. So, sa talinhagan ito, ang kahulugan ng binhi na dako doon sa maraming damo na matinig, tumubo sa dali, pero namatay. Ang ibig sabihin noon, dahil lang sa alalahanin, dahil lang sa paghahangat na yumaman at mga alalahanin, anong nangyari? Namatay ka agad, hindi na naniwala ang salita ng Diyos. Na parang na ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang salita at ang kusisa, nawala na ang kanyang lumusang pananalig, kundi ang kanyang pananalig ay sa kanya na lamang sarili. Huwag tayo makakayon ng mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay isang testamento para sa atin. Yan ang pamana sa atin na ating magiging panuntunan ng buhay. Kung ikaw meron sa lilalim, ano ang pangako ng Diyos sa iyo? Kumpleto ang testamento ang Biblia. Tutulungan ka. Subukan na po yan. So, sabi dito, ang lupa na kung saan may matitinig ng damo sa Matthew 13, 22-23. Nalala mo yan. Ang lupa kung saan may matitinig ng damo, kung saan nahulog o may papangbili ay ang mga tao nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namuna ang salita sa buhay nila. Ngunit ang mabubuting lupang kinasikhaan ng binhi ay ang mga tao nakikinig ng salita ng Diyos at nakakaunawa nito. Kaya namunga ito sa kanyang buhay, ang iba ay napakarami, ang bunga, ang iba ay marami, ang iba naman ay katamtaman na. Mga kapatid, kapag ang salita ng Diyos, ang salita at ang presensya, ay doon natin itinuon ang ating batayan ng pagpapatakbo ng buhay natin. Doon tayo nakasandig, doon tayo nakasandal. May katiyakan, kapayapaan, kayusan, maging kasaganaan. There will be less violence, less conflict,
Siyempre, wala ako. Can you say amen? Tayo kinakailangan palalahanan. Kaya ang salita ng Diyos ay mayroong review. It is a review. Hindi pwedeng puro komporta. Ito po ay palaala, ang message of God ay natutuwid. Habang matuwid po tayo sa pagpapalahanan. Number 3, ang Diyos ang magkakaloo ng ating pangangailangan. God will give us what we need. Nakakaproblema tayo kung ang hinihingi natin yung wants natin. Kasi hindi yan napapahamat. Hindi nagkakaroon ng conflict. Yung gusto mo, hindi yung pangangailangan ng hinihingi. Kaya mo ang iyong wants, nakalagay niya kanina, yung ating tema ng providence. There are many plans in man's heart, but still God has the final say. Maraming plano sa buhay natin, pero marusunod pa rin ay ating Panginoon. Later your wants, right? Walang masamang mangarap. Walang masamang mag-ambisyon. Ilawan mo ihanay mo ito. Meron taong timing para diyan. Baka pagka binigay sa iyo, imbis na mapagpala ay mapahama ka pa. God is in full control of our life. Hallelujah. Sa verse 28 at 30, ganito sabi, at bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Yan. Ibibigay na ito pangangailangan ng ating Panginoon. Bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa mga parang. Hindi sila nagpapagulo o gumagawa ng mga susuot nila. 29. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangayan. Kung dinadamtan ng Diyos ang ganitong magandang sa parang na buhay ngayon pero kinabukasan ay mananata at susunugin, kayo pa kaya ay liit ng inyong pananampalataya. Kailanman ang Diyos ang ating kailanman alam ng Diyos ang ating pangangailangan at ipinagkakaloob niya ito ng sapat. Sa pagkakataon na hindi natin makamit ang ating mga panambitan, ang ating mga hinihiling sa Kanya, may kasalanan tayo hindi pagkatapat at hindi rin nahihingi ng tawad sa Diyos gaya ng sinasabi sa kasulatan. Again, this is a review. Marami tayong hinihiling. Maaring need nga ito Hindi pa nga ito months. Pero bakit hindi makakakaloob sa atin? Ba't ang tagal? Alos magreklamo ka na. Ang Biblia sinasabi, may namamagkita. And that is sin. Ang kasalanan. Sabi sa Kawikaan 28:9, Mariana, ang taong hindi sumusunod sa kautusan, kahit panalangin niya ay kasusuklan ng Diyos. Love your enemies. Tayo ba ay baka tayo di kagalit ba? Kung malayo ang galit natin, pwede sa Diyos na naman umapit. Nasa sa iyo ba, nagiging ka ba ng sama ng loob? Na ituwid ka ni mama at ng dati, ng iyong kapatid. No? Punusin mo man, baka hanggang ngayon ay katuwiran mo ay maliban na lamang matuwid na aming mga paapareho. Nagkakasala tayo. Salmo 66:18, kung hindi ko ipinahayag sa Panginoon ang aking mga kasalanan, so remember this, kung hindi ko ipinahayag sa Panginoon ang aking mga kasalanan, hindi niya sana ako pakikinggan. Sabi niya ng David. Nasulat ko yan para sa ating lahat. Kaya, 1 John 1:9, come to God. Confess your sin. He is rightful and just to forgive us from our sins and transgression. Ano mo kasalanan ng pagsalansan? Papatawarin ng Panginoon.
But we have to come to God. Kailangan tayo kasi God is holy. Kailangan tayo na sa kalagayan ng kabanalan, mga kapatid, bago tayo magsumamo sa ating Panginoon. Sabi sa Isaiah 59:1-2, narinig niya, makinig kayo, ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya binhi para hindi makarinig kapag tumawag kayo sa Kanya. Ang iyong mga kasalanan, ang siya na naglayo sa inyo sa Diyos, at iyon ang dahilan kung bakit na kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Ada kepada tayo mga kapatid. Ang apat, kulang pa ang pananampalataya kapag namamayani pa rin ang pagkabalisa. Kulang mo. Wala naman sa mga pagduri, pero para tayo sandali na. Katiting na maikita, pero mas mahaba ang pakitiwala at siya ang nagsusurbay. Siya ang mamamayani sa atin. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know is right. In all those things, acknowledge Him and He will direct your path. Kinakailangan tayo pagtitiwala. Ang magpuring panandali ang maikina, NCMM. Verse 31 ng ito, kaya huwag kayong mag-aalala kung ano ang inyong iinumin at susuotin. Ang mga bagay na ito, ang mga pinapahalagahan ng mga tao hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alaman ninyo ang nasa langit na kailangan ninyo ito. Tayo mananampalataya. Settle na tayo niya. Ang pangalan natin ay nakatala sa aklat ng langit. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Romans 8:10, wala nang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Pero bakit napapalisan makakala? Pagdating lang, saglit lang, then review. Nais ng Diablo na mayroong foothold sa iyo. At yun ang down, yung worry, kasamahan ka niya. Hanggang sa halos ikaw ay inoperative na. Inefficient ka na. Ang vision mo na wala na. Naging negative ka na. Lagay sa Diyos. Okay. Mamuhay bilang anak ng Diyos, hindi bilang alipin ng tao. Kabigaan 3:5-6 na napakitang talaga. Kaya may ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananahan sa sariling karunungan. Sa lahat ng oras, sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin upang ikay pagtubayan sa iyong mga kahakin. Palakpakan natin ang Panginoon. Psalm 55:22. Ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin. Yan yung katabi. Sabihin nyo, ibigay mo kapatid sa Panginoon ang iyong alalahanin. Ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan ka niya. Hindi niya papabayaan ang mga matuwid magpakailanman. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 5, Efes, ang 5 puntos. Unahin ang kaharian ng Diyos. Verse 33. Sa halip, unahin ninyo na mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Seek first the kingdom of God. Learn to ask God what is your will for me. Tarungin natin ang Diyos. Nais ng Diyos ang nirelasyon sa Kanya. Kaya tinatawag natin Aba o ating Ama. No? Kailangan ikaw kanino maglambing sa Diyos.
Pag sinabing seekers o pag sumakita natin na maghari ang Diyos sa atin, pagharian tayo natin, kung sabihin, you are 100% dependent ka kay Lord. Hindi ka katulad ni Eva at ni Adan na step out of dependence from God. Ikaw naman, lumapit ka sa Diyos. Ikaw ang masunod sa buhay ng Panginoon. Siyempre doon, sigtakinda, at righteousness and obedience, pagsunod. Sumusunod ba tayo? Kanina nabanggit na maraming salita ng Diyos na ating pananampalataya sa oras ng ating pangangailangan. Tayo ba'y sumusunod? O sa boses mo, o sa boses ng kapitbahay, o sa boses ng kaaway, hindi sa boses ng Diyos. Ephesians 2:10, nais ang Diyos na tayo lumakad sa kabanatan. Nais ng Diyos. Kanina may handa sa panalangin ng kasalanan. God with the days na tayo nagpapatuloy pa sa pagkakasala na pagpapatuloy natin ginagawa. Natalasan na natin yung una, sapat na yun para tumigil na tayo. And say amen. Deny yourself. That will be your cross. Carry that cross and follow the Lord Jesus Christ. Ephesians 2:10. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. Binigyan niya tayo ng bagong buhay. Bagong buhay na tayo para gumawa tayo ng kabutihan na noong pa'y dinalaganan ng Diyos na gawin natin. Yan ang buhay natin. Naway ito isang makipagpatuloy. Yan ang buhay natin pinakristyano. Katulad mo ang Diyos. Ang nature mo hindi na ang kalikasan na manakiagad na tayo makasalanan pa. Tayo'y holy, inaamo na ng Diyos at pagbabayad sa alam. At kinakailangan tayo natin. Dinala ka sa liwanag ka na. Hindi ka na sa dilim. Psalm 37:25-26, 25. Ako'y naging bata at ngayon matanda na. Ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid ay kinabayaan ng Panginoon o ang kanyang mga anak ay nabalito sa pagkain. Yeah? Sa other version, ito sa pagkatang balita mo, sa matanda na ako mula pagkabata, di wala na balita o nakita ako na ang taong tapat ang Diyos na kabayan, bagpos ang kanyang mga anak ay pinagpapala. Kaya ang Panginoon ng Diyos. 26. Ang matuwid ay palaging nagbibigay at nagpapahiram at ang kanilang mga anak ay nagiging pagpapala sa iba. Kaya sinabi na pinagpapala siya pagkakulo sa school. Hallelujah. Verse 6, pang-anim na puntos. Panghuli. Mamuhay sa kasalukuyan, hindi sa takot sa bukas. Mamuhay sa kasalukuyan at tuwag sa takot sa bukas. Mamuhay sa kasalukuyan, hindi sa takot sa bukas. Verse 34. Kaya huwag na kayong mag-alaala tungkol sa kinabukasan. Amen ba, mga kapatid? Dahil ang bukas ay may sariling alalahanin. Sapat na ang mga alalahanin lumarating sa bawat araw. Kung ganyan lang nagkakaan. Don't bring today's worry into tomorrow's situation. Huwag na natin langhin ang problema sa araw na ito para bukas. Kung isa hindi pa nadating, naging problema na natin para mangalilimutan natin na may Diyos. Yan ang pagkakaiba natin. May katulungan pa. May teaching ako dati yung kasama mo ang Diyos sa kumakot para bang isang mag-aalaro na hindi sariling mag-aalaro na kung may kasama ka. May katulungan ka. May katulungan tayo. God is with us. Hallelujah. God is with us. Can you say amen? Wala pa na natin ang Panginoon. Hallelujah. Emmanuel. So, sa problema ngayon, may biyaya ang Diyos. Kung may problema na ngayon, sapat ang biyaya ng Diyos. Kung may problema bukas, sapat ang biyaya ng Diyos. Kung sa
December 2026, may problema, may biyaya pa rin ng Diyos. Laganap ang biyaya ng Diyos, hindi humihibalay ang biyaya ng Diyos. In time of need, nariyan siya. The grace of God is a person. The grace of God is a person. The person of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Panakhoy 3, 22-23. Ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kayo lubusan nalipon. Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Great is thy faithfulness. Iawit kayo. Salmo 23 verse 1. Ang Panginoon ang aking pastor. Hindi ako magkukulang ng kamay. Sabihin nga natin, ang Panginoon ang aking pastor. Hindi ako magkukulang ng kamay. Conclusion. Hindi sinabi ni Jesus na huwag tayong mangarap o magplano, kundi sinabi niya na huwag mabalisa. Kapag una ang Diyos sa ating buhay, ang kapayapaan ang susunod. Have an overcomer attitude. A warrior, not a warrior. To God be the glory. Kung daw sabi ng nana, so tayo para sa celebration ng kapal. So again, pagkakataon para tayo mapagsimula ulit. Pinapaalala ng Diyos sa atin na siya sa dakila ng pag-ibig sa atin, nagkasala tayong lahat. Yes. At siya umako na pagbabayad sa atin. Ilapon niya pagbabayad sana na dapat sana'y tayo magdusa sa krus ng Kalbaryo. He became our substitute. Namatay siya para sa atin. Pero nabuhay na ulit para patunayan ang kaligtasan natin at ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tapos po natin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, sa kanyang mga damay, tayo nagsigaling. Hindi ho physical na ito, kundi spiritual. Lahat na ho nasakit sa buhay natin, dinala niya para tayo magpagpapay. Amen. Nagawin po natin ang simbolo ng Panginoon. Ang unang pagbubuo ng dugo sa Biblia ay nasa aklat ng Exodus, yung atong may pagbabayad sana na mga nauna nating mga ninuno. Bawat teretero ng pamilya nagdadala ng handog para sa pagbabayad sa nagkalang mga kasalanan ng taon-taon. Pero nung si Jesus Christ ay dumating, kasi ang panuntunan noon, dugo ng hayop, babayan. Ngayon, sabi niya, ito na ang
tamang kasunduan na pinag-ibigay ng aking dugo. Ang ibig sabihin ko, iba na po ang tipan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya at pagtanggap sa Kanya bilang sariling Diyos Panginoon na parang ating buhay. Napatawag na tayo sa ating mga kasalanan. Noon, dugo na ngayon. Ngayon, yes, we were redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. And forever, naroon ang pananalig mo. Pananalig na siya namatay para sa iyo. Kaya kapatid, sa tingin ng ating Panginoon, yung sincero talaga na tumulog sa ating Panginoon at hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Bagamat naulit, takulit sa Panginoon, walang itinalarapa, hindi pa ako perfecto, walang perfecto pa sa ating lahat. Pero may solusyon tayo at ito. When you come to God with full humility, as forgiveness, at grace niya hanggang na maulit mo rin. Pero naulit pa rin, takot tayo, lapit ulit sa Diyos. Pinagtaka tayo mga kapatid, sapagkat pinatawag na ating mga kasalanan. Amen. Nagkapagpo natin ang ito. Purihin ang Panginoon. Ugat dito ko. Thank you, Lord. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Napakaganda ng message ngayon ng ating Panginoon. Salamat po, Pastor Nestor. Tunay na talagang ang pag-worry ay hindi makakatulong sa ating lahat sa bawat isa. Kasi talaga pag pag-worry, yung katawan natin parang makakaroon tayo ng sakit kung ano ang nararamdaman natin. Talagang makakaranas tayo ng anxiety. Maging ako, pinagdaanan ko rin yung mga ganung bagay. Pero salamat sa Panginoon, naka-overcome ko na rin yung mga bagay na yun. Maraming salamat sa Panginoon. Tunay na ang Panginoon talaga yung nagbibigay sa atin ng lakas. Kailanman hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Siya talaga yung nagpo-provide sa ating mga pangangailangan. Isa yung napakahalaga sa buhay natin. Huwag mawala si Lord sa ating buhay. At patuloy tayong panghawakan ng kanyang mga salita. At matuto tayong lalong
purihin ng Diyos. Tunay nga po na gusto kong malaman ng ating Panginoon kung saan nga po ba napunta yung buto na inihagis ni Lord, no? Yung po yung napulot ko kanina eh. Sabi, saan nga po ba na napunta yung buto? Yung nga po buto, yung salita ng ating Panginoon. Kanina lamang po, habang po nagsasalita ang ating pastor. Nagkakasin na po ng salita ang ating Panginoon sa atin. So, tingin-tingin po ako sa paligid, sabi ko, Lord, saan kaya napunta ang buto? So, ito po yung pwede natin iwanan, katanungan sa ating mga buhay sa oras na ito. Saan po ba napunta ang buto? Sa batuhan ba? Sa tabi ba ng daan? Sa dawagan ba o yung mga damuhang may tinig o sa mabuting lupa? So kung tayo po ay nasa mabuting lupa, ganito po yung nangyayari sa isang anak ng Diyos. Ang sabi nga po ng ating Panginoon doon po sa Salmo, Kapitulo 50, talata po yung 23, ang naghahandog sa akin ng pasasalamat ay pinararalan ako, at ang nag-iingat ng kanyang pag-uugali ay iniligtas ko. So kanina kitang-kita na po natin, napakabuti po ni Lord. Talaga po siya ay gusto niya na tayo po ay pagpalain. Pero paano nga po ba natin matatanggap ang pagpapala? Kaya po sinabi ko kanina, kung naitaas niyo yung kamay niyo, nadala ba? Ang tanong po, talaga po isinuko niya ng lahat yan sa Panginoon. So iwan po natin ang tanong na yan. Sabi nga po dito, kapag po tayo ay nagkakaloob o naghahandog sa ating Panginoon, tayo po ay nakikipag-usap. No? Ito po yung ating communication sa ating Panginoon. Nakikita po sa ating mga buhay, kapag po tayo nagbibigay o naghahandog sa ating Panginoon, kung ano talaga yung attitude natin o yung character natin bilang tunay na anak ng Diyos. Ang sabi nga po doon sa mga talatang binasa ko, ay ipinapakita nito na talagang tayo ay nagbibigay ng tapat na pagsamba sa ating Panginoon. Talagang tayo sumasamba sa Kanya. At ang ating pagsamba ay may pasasalamat. Kahit ano po yung kalagayan natin ngayon, hindi maganda yung takbo ng negosyo, hindi naging maganda yung sitwasyon natin sa ating mga pamilya, sa ating kaibigan, sa ating mga kamag-anak. Kapag tayo pinasa Panginoon, magiging masaya pa rin po tayo. No? Hindi po tayo, magkakaroon po tayo ng kapanatagan. At sabi nga po dito, yung sinabi ko po talaga kanina, na dito po, kapag tayo nag-aando, nakikita po talaga yung tamang relasyon natin sa Panginoon. No? Hindi na po ba mga bagay sa mundo ang tinitignan natin? Talaga bang tayo ay nakapokus na sa ating Panginoon? At sabi nga po, sa ating paghahandog, nakikita po na tayo ay ligtas dahil sa ating Panginoon Yesu Cristo. So nakikita po talaga sa ating mga ginagawa, yung talagang ay si Jesus talaga kasama namin. Sabi nga po ni Pastor Emmanuel, kasama natin ang ating Panginoon. Kasama nga po ba talaga natin? No? At ang sabi nga po sa panghuli, kapag tayo po ay naghahandog, nakikita po na kung paano natin ine-exercise yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po? So, ihanda na po natin yung ating mga kusang kaloob. No? Isang practice, isang exercise po ito ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Tayo po ay tumuha
Magkaroon na ba tayo ng attitude ng overcomer, naging warrior, at a warrior, can you say amen? Itas po natin ating kamay, pag-benediction sa Diyos na magagawa ng higit pa. Kaya sa ating mga hinihiling at nagkapangarap, sa magitan ng kapangyarihan, diyan na sa atin. Matanggap ninyo ang kapayapaan, ang pagbigat ng ating Panginoon, maranasan ninyo bayo pa ang kasaganaan mula sa Panginoon Kristo at ang pakikipag-isa ng banal na Espiritu mula ngayon at pagkailangan. You are blessed, my brethren, to be a blessing to many. In Jesus' name, amen.